Pag-uusapan natin today yung tatlong experience ko sa pagbili ng lupa sa tatlong magkakaibang sellers ng lupa na ito na may magkakaibang sitwasyon. Napakalaga nito kasi maaaring ma-experience mo rin itong na-experience ko, baka makatulong tong vlog na to para sa'yo. Before we start, tayo po ay mag-announce muna ng mga nanalo sa ating parapol last week. Ang YouTube winner natin ay si, at ang ating Facebook winner naman ay itong tao na to. Kaya kung ikaw to, DM mo lang ako sa aking Facebook page at makiklaim mo na ang iyong t-shirt. Disclaimer ko lang po, hindi po ako expert sa pagpapatitulo or pagtatransact sa mga lupa or pag-acquire. Ako lamang ay isang real estate investor na nagsishare ng mga experience ko sa real estate investing and other processes nito na na-experience ko lang. So kung hindi kayo sigurado, mabuting magkonsulta kayo sa mga lawyer or sa mga ibang expert sa lupa nang sa ganon hindi magkaroon ng problema sa pagtatransfer ng title ninyo or pagbili. Kung gusto nyo palang malaman yung process na ginawa natin before sa experience natin sa pagbili ng lupa at pag-transfer nito, mabuting panoorin mo itong mga vlogs na to kasi yun yung vlogs natin few months ago para hindi na humaba itong vlog na to. Ang pag-uusapan kasi natin today is yung tatlong seller na to na magkakaibang sitwasyon, paano natin in-acquire yung lupa sa kanila. Number one, ito yung OFW na nasa Pinas tapos yung asawa niya nasa abroad, isa ding OFW. Yung pangalawa naman, isang OFW na nasa ibang bansa naman yung kanyang asawang foreigner at siya rin mismo nasa ibang bansa rin. Kaya silang dalawa ay wala sa Pilipinas at that time. Pangatlo, yung corporation na nasa Pilipinas na nagbibenta ng kanilang assets and property na isang residential lot at binenta sa atin. So dito muna tayo kay number one, sa seller na babaeng mag-asawa at lalaki. Si lalaki OFW na sa abroad, si babae OFW din pero nasa Pilipinas. Ito po yung mga regular requirements na kinailangan natin sa mag-asawang ito. Itong nasa gilid, ito yung mga regular na requirements natin na kailangan mo talagang kunin nasa Pilipinas man sila or wala. Pero dito tayo magpo-focus sa kabila. Ito yung additional requirements na kinailangan natin sa kanila na dapat nila i-provide since nasa ibang bansa si lalaki at si babae yun nandito para magpirma. Ito po yung special power of attorney na nando siya sa ibang bansa at pumapayag siya na ibenta yung property na may red ribbon sa Philippine Consulate nung kanilang bansang tinitirhan. Kalakip nito yung copy of passport niya na may 3 pirma niya. Sa deed of sale naman, nakapirma lang doon yung seller, yung babaeng asawa niya na nasa Pilipinas, OFW man siya o hindi, basta nandito siya, nakapirma siya, at yung kasama niyang witness. Kaya makikita nyo doon sa may absolute deed of sale, may isang bakante doon na walang pirma. Yun yung para sa asawa ng babae sana na nasa abroad. Ayun nga yung purpose ng SPA. So yan po, yung first na pag-uusapan natin, requirements na kinuha namin sa isang seller. Abroad yung lalaki at nasa Pilipinas si babae. Number 2, isang OFW sa Japan na may asawang Hapon. As in, yung asawa niya is true-blooded na Japanese at yung babae ay pure Pilipina. Mag-asawa sila, may property sila dito sa Pilipinas, binili natin. Tashiwa Hansamalis. Ito pong sa gilid na to, yung mga regular documents na kinailangan natin sa kanila. At dito na naman ulit sa gilid, yung mga additional requirements bukod dito sa regular na to. SPA or Special Power of Attorney ulit na nanggaling dun sa bansang Japan na kukunin ni babae kung saan siya nakatira. Kalakip dito ulit yung copy of passport na may pirma ng babae ng 3 beses ulit. Nakasulat sa titulo nito is babae lang yung nakapangalan doon, wala si asawa. Dahil according sa paliwanag ng law office tsaka nung RD, ng Registry of Deeds, ganun daw talaga pag merong foreigner true-blooded na asawa. Paliwanag din nila na hindi na raw talaga kailangan talaga nung ID or pirma nung lalaki, pero to make sure, pinakuha pa rin nila tayo ng passport nito at may pirma pa rin si Japanese, pero no need na raw pumirma para makasigurado tayo. Pero hindi raw kasi magiging parte ng lupa si Hapon or si Japanese dahil siya daw ay pure Japanese citizen at wala daw siyang dugong Pilipino or half citizen, wala daw ganon. Unless in some cases daw na kumamatay daw yung babae at may last and will testament siya dun para sa lalaki, magkakaroon daw ng karapatan yung foreigner na yon. Pero yun nga lang, di naman tayo lawyer, di na natin didiscuss yan, masyado ng technical, pero kung may idea kayo about that, comment down below. Pero yan, sa kaduluduluan, nang hingi pa rin kami sa kanila ng passport copy nung Hapon or ni Japanese, tapos nagpapirma kami dito ng 3 beses, just to be sure. Isa din sa mga kinailangan natin dito is yung ID na may pirma ni pamangkin na naglalakad ng papeles dito sa Pilipinas. Number 3, isang company or corporation yung pinagbilan namin ng lupa. Paano namin na-process to? Ito ulit, yung mga regular documents sa gilid at dito naman yung mga additional requirements na wala doon sa mga pangkaraniwang transaksyon. Number 1, ito yung secretary certificate na nakapirma lahat ng board of member. At kailangan nila itong ipanotarize.
Guys, dito ako magsusorry kasi alam ko may sinabit pa silang isang documents nun, yung copy yata ng SEC registration yata. Ay, nakalimutan ko na talaga, sorry. Parang CTC copy of kanilang secretary. Parang certified true copy ng kanilang SEC registration. Parang ganun eh. Sorry, pasensya na po dyan. Kaya kung may nakakaalam, kung may nakakaalala dyan, baka pwedeng comment down below nyo. Pero ang pinakamalaga dyan yung secretary certificate, no, nakapirma lahat ng board members na pupayag sila na ibenta, no, yung property. Kasama na rin dyan yung deed of absolute sale. Meron din dapat nakapirma talaga dyan lahat, no, nung dapat pumirma. So, paano yung mga na-experience natin sa pagbili ng mga property sa iba't ibang mga klase ng seller na pwede kong ma-share sa inyo. Kung meron din kayong kakaibang experience or other experience sa pagbili ng lupa dito sa Pilipinas, comment down below. Pero kagandahan lang nun, no, medyo nakakakabalan talaga sa una, pero habang tumatagal, mas gumagaling ka, mas marami kang na-experience na iba't ibang klaseng sitwasyon pagdating sa pag-acquire ng property, mas marami kang malalaman along the way. Kung di po kayo sigurado sa pagbili, mabuting mag-hire kayo ng mga real estate broker company na magpaprocess ng inyong title from seller name to buyer's name. May bayad dyan, pero sulit naman. Kung may natutunan ka pala sa vlog na to, baka pwede mo naman i-like and share itong vlog na to. Mag-comment ka na rin ng mga gusto mong topic para sa mga future vlogs natin. Yun lamang po, salamat!